Samantala, isang pamilya sa Calasiao, Pangasinan, 10 taon nang nakatira sa sementeryo. May ulat si CJ Turida. 2014 nang mapadpad sa sementeryong ito sa Calasiao, Pangasinan ang pamilya Palola. Nagsimula sa pagiging caretaker pero nagtuloy-tuloy ang kanilang pamamalagi sa sementeryo na umabot na sa 10 taon. Ang 54 anyos na si Nanay Erlinda nakapagpatayo na ng munting tindahan sa sementeryo. Madali po kasi ang tira dito at saka dito rin po nagtatrabaho yung asawa ko. Kung may libing, kumikita raw ng hanggang 500 piso si Nanay Erlinda sa kanyang tindahan. Kung wala naman, namumulot sila ng mga plastic bottle sa sementeryo upang ibenta. Ito ang musileyong binabantayan ng pamilya Palola dito sa Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan. Dito na sila nakatira sa loob ng 10 taon at dito rin sila natutulog kasama ang 23 yumao na nakahimlay rito. Kumpleto sila sa gamit mula sa lutuan at iba pang kasangkapan. Kung matutulog na sa gabi, maglalapag lang ng banig o karton sa sahig ng musileyo. Noong una raw hindi sila makatulog pero nasanay na rin sa paglipas ng araw tulad ng 21 anyos na dalaga ni Nanay Erlinda. Wala naman nagpaparamdam sa'yo rito? Wala po. Kasama rin ni Nanay Erlinda sa sementeryo ang kanyang asawang si Tatay Rodrigo, 72 anyos na isang sepulturero. Maayos naman daw ang pagtira nila sa sementeryo kahit pa hindi maiwasan ang banta sa kanilang seguridad. Hindi ba kayo natatakot? Hindi po. Kinakatakot namin yung taong buhay. Mayroon naman daw silang pinapaayos na bahay sa Barangay Talibao pero hindi pa natatapos. Pero panigurado ni Nanay Erlinda, patuloy pa rin silang makikibaka sa araw-araw na pamumuhay sa piling ng mga patay. Kasama si Daryl Peralta, CJ Turida, One North Central Luzon.